Mga kaibigan, anti-terrorism law versus Sara Duterte. Mabigat-bigat po yan. Okay, talakayin po natin to courtesy of News 5 Everywhere mga kaibigan. Anti-terrorism law versus Vice President Sara Duterte. Let's go! Bakit biglang lumitaw ang posibilidad na gamitin ang anti-terrorism law Okay. kay VP Sara Duterte? Pagkakaalam ko, Duterte ang nag-sponsor ng batas po na yan. Tsaka po nagamit yan kay Congressman Tevez. Ayun, 'di ba? Na-aresto siya sa Timor-Leste, na freeze ang kanyang mga account, mga kaibigan, dahil isa nga po siya di umano sa mastermind dun sa pagpaslang sa isa ding politiko, mga kaibigan. Pero bakit nga po ba inaangguluhan na pwedeng gamitin ang anti-terrorism law versus VP Sara Duterte sa kanyang mga sinabi? Let's go. Sa bill na nilabas ng NBI laban kay VP Sara, nakasaad ang mga batas na malinaw. NBI to para po sa ibang hindi nakakaalam, yung parang direktor ng NBI, mga kaibigan, hindi lang abogado, dating judge. Okay? So yung sa mga sinasabi po ng mga DDS na, hindi abogado si Sara, alam niya ginagawa niya. Ito na nga, yung taga-NBI, dating judge Di ba? O, dating judge po bago maging parte ng NBI. O sinasabi niya maaring gamitin ang anti-terrorism law, 'di ba? Sila din po yung magsabi, even DOJ, na yung palusot ni Sara na hindi naman yun maiko-consider ang threat kasi kung papatayin daw siya. Pero sabi po ng NBI and DOJ, there is no such thing as conditional threat. As long as nag-threat ka, threat na yun, 'di ba? Dito masusubukan si Sara kasi itong taga-NBI, dating judge yan O, di ba? Panoorin natin. Na nilabag ng Vice Presidente. Okay. Kasama po riyan ang grave threats. Ayan. Sa Revised Penal Code, ang Cybercrime Act. Cybercrime. Ang RA kasi nag-live Okay. Tapos, yung pangatlo. 11479. 11479, mga kaibigan, yan yung Republic Act na anti-terrorism law. Na kung hindi ako nagkakamali, Duterte time. Duterte ang nag-sponsor ng batas na yan. How ironic, no? Duterte din ang masasampulan pala niyan. Let's go. Panoorin po natin. Ang RA 11479 po ang Anti-Terrorism Act of 2020. Okay. Teka, bakit biglang napunta ang usapin sa terorismo? Bakit? Sa definition kasi ng terorismo sa Section 4, Basa. kasama riyan ang anumang aksyon na nagre-resulta o magre-resulta sa death or serious bodily injury kung saan ang intensyon ay takutin ng publiko, maghasik ng pangamba o i-intimidate ang gobyerno. Madam Sara, i-intimidate ang gobyerno. Pasok po ba yun sa kung ano pong sinabi nyo nung nakaraan? Wag po kasi tayong, nung nagpa-press con si Sara, sasabihin niya, sinusurpress siya ng gobyerno, di ba? Political persecution, di ba? Sinisisi niya sa gobyerno, pinapressure daw siya. Madam, yan po ay resulta ng kung ano pong sinabi nyo. Di ho ba? Wala po kayong taking responsibility dun po sa mga sinabi nyo na nagresulta kung bakit ganito po umaaksyon ng gobyerno, ang NBI, DOJ, ang kapulisan, sinampahan din kayo ng kaso. Di ba? Isipin nyo din yung sinabi, ano po yung mga ginawa nyo, sinabi nyo na nagresulta para umaksyon ng ganyan ng gobyerno. Hindi po papalabasin ng gobyerno yan. Grabe yung ginawa niyo. In fact, binalita na sa buong mundo. Tama? Dapat po kasi, di ba? Ipaliwanag nyo na lang yung sa confidential funds. Di ba? Humantong kayo sa pagbabanta tapos ngayong inaksyonan, sasabihin nyo, hindi naman doable. Ano naman yun? May kondisyon naman ito, judge na mismo nagsabi itong taga-NBI, former judge, sabi niya, di ba wala naman, there is no such thing as conditional threat. Di ba panoorin natin. Sa Section 7 naman ng batas, ang conspiracy to commit terrorism, kung saan may kasunduan ang dalawang tao o higit pa na gumawa ng terorismo. Ang parusa po sa lahat ng ito ay life imprisonment without parole. Matindi. Dahil sa anti-terror law, may mga shortcuts ang mga proseso ngayon. Ano yun? Basa. Sa Section 29, ang suspect ay maaaring idetine ng 14 na araw o 2 linggo na wala pong arrest warrant. Bali pa itong i-extend ng 10 karagdagang araw kung kinakailangan. Ang kailangan lamang ay written notification sa pinakamalapit na husgado at sa Anti-Terror Council at sa Commission on Human Rights. Madam, mabigat po ito. Di ho ba? Tsaka, ito pa pong anti-terrorism law, di ba? Ito yung kay Tevez, mga kaibigan. Magbabawal na po ito
halimbawa na tatakbo ka in the future sa anumang pwesto sa gobyerno, babawalan ka ng tumakbo, hindi ka na pwedeng tumakbo. So yes, she is a vice president and the only way to remove a vice president is via impeachment. Pero kung mayroong anti-terrorism law masasampa against you at hindi ka naman may impeach, pwede mo pa rin itapusin yung term mo as a vice president, pero hindi ka na pwedeng tumakbo sa kahit anumang posisyon sa gobyerno after that. Diba? Ano po sinasabi dito? Sabi po sa Twitter or X, sabi ni Demiurg, Sara, DQ for life. Sara Duterte can be this designated terrorist detained without arrest, imprisoned for life without parole, and her assets sequestered with perpetual disqualification from public office under anti-terror law. At sabi pa dito, Sara advocate for this law. Nako, nasampulan ng sarili. Diba? Ano sabi dito? No person regardless of relationship or affinity shall be exempt from liability under this section. Section 15, penalty for public official if the offender found guilty of any the acts defined and penalized under any of the provisions of this act is a public official or employee, he or she shall be charged with administrative offense or of grave misconduct and or disloyalty to the Republic of the Philippines. Nako, pasok! And the Filipino people, and be meted with the penalty of dismissal from the service with the accessory penalties of cancellation of civil service eligibility, forfeiture of retirement benefits, mabigat, and perpetual absolute disqualification from running for any elective office or holding any public office. Okay? So, actually, napanood ko po yung press ko ni BP Sara. Puro bato sa pamahalaan. Hindi, pinipressure ako, ma'am. Hindi po mangyayari yan kung kayo po ay naging maingat po sa inyong pagbibitaw ng mga salita. Kung kayo po ay iniisip nyo muna ang inyong mga gagawin, hindi po mangyayari ito. Ano po sabi dito? No need to impeach Sara Duterte. Sara Duterte can be removed from office without much of a fuss under anti-terror law that was advocated and railroaded by her own father. Oh, di ba? Sabi po dito pa, the DOJ is currently in this route, Section 4A in Anti-Terrorism Act, which defines terrorism as any act intended to cause death, serious bodily injury, or endanger a person's life. Yun po yung sinasabi po natin. Di ba ho? Kahit na ano man pong sabihin ni VP Sara, nasasabihin niya, pinapressure siya ng gobyerno, yung mga supporters po niya, mag-isip din po kayo. Huwag po kayo palilin lang. Di ba ho? Hindi po ito mangyayari lahat kung naging, di ba ho? Kung naging professional at i-handle ng dignified ni VP Sara yung mga nangyayari sa kanya. Kung magbanta ka sa presidente, di ba? National na yan. National security issue na yan. Di ba ho? Section 25, maaaring i-designate ng Anti-Terror Council kung sino mang tao o grupo bilang terorista basta't merong finding siya ng probable cause. Ayan na. Mahalaga po ito. Yan na yung sinasabi po natin. Diba ho? I'm sure NBI will not even dare to use the anti-terrorism law kung alam nilang walang probable cause. Pero nakakabahala po kasi yung mga sinabi ni VP Sara. Ngayon, kahit sinasabi ni VP Sara, hindi naman ano lang yun. Siyempre, under pressure kami, nasabi ko lang yung ganyan. Yun ang hirap po eh. Diba? Lalo na kung highly ranked official ka. Diba? Urong sulong, laban bawi, matapang, tapos babawiin. Diba? Ganun po style nila eh. Pero, you will be held accountable for that. Diba ho? Na-designate kang terorista ng Anti-Terror Council, pwede na pong ipa-freeze ng AMLAC ang mga assets at mga bank accounts. Mas namamadali kasi ang mga proseso sa pamamagitan po ng anti-terror law. Halimbawa, ang kaso ni dating Congressman Arnulfo Tebes ito na si Tebes, akusado sa pagpatay kay dating Negros Governor Roel Degamo at iba pa. Dinesignate po siyang terorista ng Anti-Terror Council noong pang July 2023. At dahil po dyan, Pebrero 2024, nag-issue ang Interpol ng Red Notice laban kay Tebes para madampot siya sa East Timor. Ito pa pala, kung ang akusado ay isang public official, ay dagdag na parusa, administrative complaint ng grave misconduct and disloyalty, dismissal from public service, cancellation ng civil service eligibility, forfeiture of benefits, at perpetual disqualification from public office.
Yun lang, hindi po malinaw kung papaano sa kaso ni VP Sara dahil maaari lamang matanggal ang Vice Presidente sa pamamagitan ng isang impeachment. So yun mga kaibigan, pero kung let's say nasampahan siya ng anti-terrorism law, pwede naman niyang tapusin yung kanyang pagka-vice presidente. Yun nga lang, after that, hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit anumang posisyon sa gobyerno. Yun po mga kaibigan. Nababasa ko po yung mga punto ng mga supporters ni Sara Duterte na ganito daw, kasi ganyan, pinipressure daw, bakit pa kailangan tanungin kasi yung confidential funds, marami pa naman daw problema ang bansa. Isa po ito sa problema ng bansa na hindi po natin pwedeng baliwalain. Kailangan po nating ma-account ng maigi kung nagamit po ng ayos yung pera po ng taong bayan. Hindi po pwede nating walang bahala yan dahil lamang sa may sinusuportahan tayong politiko. Hindi po ganon. Di ba ho? So, comment down below mga kaibigan. Ano po ang inyong palagay dito sa pagsampa or pagsasampa ng anti-terrorism law versus Vice President Sara Duterte, dahil ito po, I think, sa lahat, ito po yung pinakamabigat. Ako po si Silver Voice TV. Magandang umaga po sa inyong lahat.